Pangalawa, love others sacrificially. Mahalin ang iba ng may pagsasakripisyo. Sabi sa John 15:12-14, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Maring tinatanong mo, Kuya Mike, paano ko mamahalin ng ganyan ang taong sinaktan ako ng sobra? Ibig bang sabihin nito, tuwing mamahalin ko ang kaaway ko o ang taong nanloko sa akin, kailangan ko siyang maging best friend ulit o ibalik ang tiwala ko agad-agad? Ang sagot, kapatid, ay hindi. Ang sacrificial love ay hindi pagiging bulag sa kasalanan o pagpayag na abusuhin ka ulit. Ang ibig lang sabihin nito, pipiliin mong hindi gumanti. Isusuko mo sa Diyos ang sakit na nararamdaman mo at hahangarin mo ang kaligtasan at pagbabago ng taong iyon. Idadalangin mo siya sa Diyos na siya ay pagpalain lalo na sa kanyang buhay spiritual. Grabe, no? Ano ba yung sacrificial love? Sa ilalim ng bagong utos ng Panginoong Hesus. Sa lumang tipan kasi, sabi sa Leviticus 19:18, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Sabi sa talata ay, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, ang sukatan noon kung paano ka magmamahal sa iba ay ang self-love natin o pagmamahal sa sarili. Paano ba natin minamahal ang sarili natin? Natural, sa atin ang self-preservation. Kapag gutom ka, papakainin mo yung sarili mo. Kapag pagod ka, pagpapahingahin mo ang sarili mo. Kapag inatake ang reputasyon mo, ipagtatanggol mo ang sarili mo. Kasi mahal mo ang sarili mo. Kaya sa ilalim ng lumang tipan, ang ibig sabihin ng mahalin ng kapwa, ay maging patas. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, yun din ang gagawin mo sa iba. Kung may dalawang tinapay ka at gutom ang kapwa mo, hati kayo. Patas lang dapat. 50-50. Mahal mo siya, pero sinisiguro mo pa rin na ligtas at busog ang sarili mo. Tama ba? Ganun ang utos dati. Pero binago ito ng Panginoong Hesus. Ang bagong standard ng different love o kaibang pagmamahal ay sabi sa John 15:12, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wow! Hindi na sinabing magmahal ka gaya ng pagmamahal mo sa sarili, kundi kung paano ka minamahal ng Panginoong Hesus ay ganun ka na magmamahal sa iba. Paano ba tayo minahal ng Panginoong Hesus? Hindi 50-50 ang ginawa niya. Hindi niya lang hinati ang tinapay, ibinigay niya ang kanyang buong sarili para maging tinapay ng buhay para sa atin. Nang makita niyang mamamatay tayo sa kasalanan, hindi niya sinabing, tutulungan ko sila, basta hindi ako masasaktan ha. Ayoko yung ipapako pa ako sa krus. No, hindi ganun ang pagmamahal niya sa atin. Ang ginawa niya, hinubad niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit, bumaba dito sa lupa at inako ang parusang dapat ay para sa atin at hindi naman para sa kanya. Sa halip na protektahan ang kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sa krus ng Kalbaryo. Grabe, no? Kaya nga, alalahanin mo, kaibigan, na ang sukatan ng makamundong pagmamahal ay fairness o pagiging patas. Pero ang sukatan ng different love ng Panginoong Hesus ay sakripisyo. Isipin mo ito sa totoong buhay. Halimbawa, may isang taong nanira sa pangalan mo o ng abuso sa kabaitan mo. Kung love your neighbor as yourself ang gagamitin mo, naku, ang sasabihin mo ay papatawarin ko siya pero lalayuan ko na siya at hindi ko na siya tutulungan kailanman dahil kailangan kong protektahan ang peace of mind ko at ang sarili ko. Hanggang doon lang ang kaya ng self-love. Pero kung ang standard ay ang sinabi ng Panginoong Hesus, gaya ng pagmamahal ko sa inyo, anong gagawin mo? Maaalala mo na noong ikaw mismo ay nagrebelde at nanakit sa puso ng Diyos dahil sa iyong mga kasalanan, hindi niya sinabing, lalayuan ko na itong taong ito. No, hindi ganun ang ginawa niya. Sa halip, siya pa ang gumawa ng unang hakbang para hanapin ka, para patawarin ka at yakapin ka pabalik. Kaya ang different love ay nagtutulak sa'yo na magpatawad ng buo. Ipag-pray ang taong nanakit sa'yo at maging handang gumawa ng mabuti sa kanya. Kahit ikaw ang nalugi. At kahit ikaw ang nasaktan, yes. Alam mo, ako din, na-realize ko na ang pagmamahal ko pala
ay may hangganan. Minsan, ayoko mag-sacrifice. Kaya nga, lahat tayo bumabagsak din dito. Mas madalas kasi, mas pinipili nating protektahan yung ating pride. Protektahan ang ating oras at ang ating pera kaysa magsakripisyo para sa iba. Kaya nga, magsisi tayo at magmahal ng kakaiba. Paano? Love others sacrificially. Bakit? Dahil mahal na mahal ka ng Diyos at gusto niyang protektahan ang iyong puso. Ayaw ng Diyos na kainin ka ng bitterness, galit at pagiging makasarili. Dahil sisirain ito ang buhay mo. Sisirain ito ang pamilya mo at ang iyong mission o discipleship group. Naalala ko ang tagpo bago ipako ang Panginoong Yesus. Siya ang hari ng mga hari, pero anong ginawa niya? Naghubad siya ng kanyang panlabas na balabal. Nagtali ng tuwalya sa kanyang baywang. Kumuha ng palanggana at ginawa ang pinakamababang trabaho ng isang alipin. Ano yun? Ang paghuhugas ng maruruming paa ng kanyang mga disciples. Kaibigan, isipin mo ito. Hinugasan niya ang paa ni Pedro na alam niyang magtatatwa sa kanya. Hinugasan niya ang paa ni Judas na nagplano na magtraidor sa kanya kapalit ng 30 pirasong pilak. Kaibigan, ganyan ka-intentional ang sacrificial love. Hindi ito namimili ng taong paglilingkuran. Hindi ito naghihintay na maging perpekto muna ang isang tao bago siya mahalin. At hindi lang ito nangyari noong panahon ng Biblia. May isang instance noong kasagsagan ng matinding bagyo na Ulysses noong 2020. May isang pamilya na may-ari ng isang maliit na bakery. Tumaas ang tubig hanggang bubong sa kanilang community. Lahat ng tao ay gutom na gutom. Basa at giniginaw. Sa panahon ng mundo at ng negosyo, pagkakataon na sana nila itong kumita ng malaki. Pwede sana nilang itago yung kanilang flour, tapos ibenta ang tinapay sa mas mataas na halaga dahil nga may krisis. Pero hindi nila ginawa yon. Sa halip, pinili nilang ubusin ang kanilang puhunan. Araw at gabi, nag-bake sila ng tinapay para ipamigay ng libre sa mga kapitbahay nilang nakatambay sa mga bubong. Isinakripisyo nila ang sarili nilang negosyo, ang sarili nilang security para lang maging extension ng pagmamahal at malasakit ng Diyos sa mga taong walang makain. Itong sinasabi ni Dietrich Bonhoeffer. Ang sabi niya, one act of obedience is better than 100 sermons. Ang isang gawa ng pagsunod daw ay higit pa sa 100 sermon. Yung pamilyang may bakery ay hindi kinailangan ng microphone para ipangaral ng ebanghelyo. Hindi niya kailangan gawin yon. Ang amoy ng libreng tinapay at ang kanilang sakripisyo ang naging pinakamalakas na sermon na narinig ng kanilang community. May isang Kristiyanong magsasaka sa China. Ang kanyang taniman ng palay ay nasa mataas na bahagi ng isang bundok. Araw-araw nagpapagod siya magbomba ng tubig paakyat para patubigan ang kanyang mga bagong tanim na palay. Ngunit tuwing umaga, pagbalik niya sa kanyang bukid, nadidiscover niya na yung kapitbahay niya na nasa bandang ibaba na bahagi ng bundok, sinisira yung kanyang mga pilapil. Binubuksan ng kapitbahay niya yung harang para yung tubig na pinaghirapan niyang bombahin ay bumaba at magpatubig dun sa palayan ng kanyang kapitbahay. Nung una, pinalampas ito ng Kristiyanong magsasaka. Pero dahil araw-araw itong ginagawa ng kanyang kapitbahay, dumating siya sa point na naging desperado na siya. Sabi niya kung hahayaan niya itong magpatuloy, mamamatay at matutuyo ang sarili niyang palayan. Kaya ang tanong, hanggang kailan niya ito titiisin? Magagalit ba siya? Gagawa ba siya ng mataas na pader? Aawayin ba niya yung kapitbahay niya? Alam mong ginawa niya? Nakipagkita siya sa ibang mga Kristiyano. Sama-sama silang nanalangin at binigyan sila ng Diyos ng isang solusyon na magpapakita ng ibang klaseng pagmamahal. Kinabukasan, gumising ang Kristiyano magsasaka ng napakaaga. At alam nyo ba kung anong ginawa niya? Binomba niya ang tubig at pinuno muna niya ang palayan ng kanyang mapagsamantalang kapitbahay. Doon muna siya nagpatubig. Sinigurado niya na sapat ang tubig ng palayan ng kanyang kapitbahay bago niya tinubigan ng kanyang sariling palayan. Grabe! So, ganun ang ginawa niya araw-araw. Dahil ganitong klaseng kabutihan at dahil sa totoong pagpapakita ito ng pagmamahal ng isang disciple ng Panginoong Yesus,
ay yung kanyang kapitbahay ay nanampalataya at tumanggap din sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Grabe! Yan ang radical na patotoo ng different love. Kasi kung ipinaglaban lang ng magsasaka ang kanyang karapatan, kung nagpabarangay siya, nako, baka naging magkaaway sila habang buhay at nakita lang ng kapitbahay na ang mga Kristiyano ay magaling ding makipag-away. Pero dahil pinili niyang mag-agape, yung unconditional at self-giving love na walang ibang hinahangad kundi ang kabutihan ng ibang tao, kahit pa nga hindi sila karapat-dapat, ay ang nangyari ay naging daan ito para maligtas ang isang kaluluwa. Kaya nga, sa bawat mission group na kinakabilangan natin, ito ang hamon sa atin. Hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maging magaling o para makabisado ang mga verses, kundi pinag-aaralan natin ito para isabuhay. Tanungin natin ito sa sarili. Paano ka tutugon sa katangian ng Diyos na nahayag ngayon? Ang Diyos na inuna ang sarili mong pangailangan ng kaligtasan kaysa sa ginhawa niya. Paano ka magre-respond ngayon? Alam ko na sa buhay natin may mga tao na parang yung kapitbahay na nagnanakaw ng tubig. Ninanakaw nila yung pasensya natin, ang peace of mind natin o inaabuso yung kabaitan natin. Minsan nakakaramdam tayo na matinding galit. Gusto nating gumanti o gusto lang nating silang i-cut off sa buhay natin dahil pagod na tayo. Ibigan, ngayong araw ay isuko mo sa Kanya ang mga taong nakasakit sa iyo. Manatili ka sa Kanyang pagmamahal at hayaan mong ang grace o biyaya ng Panginoong Hesus ang magpuno sa iyong puso upang umapaw ito at magdilig maging sa mga taong pinakamahirap mahalin. Let your different love become your ultimate witness